Paano kung ang mga salitang bibigkasin mo sa July 7 ang siyang magbago ng buong kapalaran mo sa pera? Hindi ito pantasya. Hindi rin ito aksidente. Dito sa Pilipinas, matagal na nating alam ang kapangyarihang taglay ng mga salita, kung paanong ang isang simpleng kataga ay maaaring magbendisyon sa hinaharap o magkulong ng yaman. Pero sa July 7, isang bihirang cosmic na pintuan ang magbubukas, pinalalakas ang iyong tinig, ginagawang kayamanan ang mga bulong, at ginagawa ang mga salita bilang realidad. Kung handa ka nang baguhin ang iyong kwento sa pera, huwag mo lang basta sabihin ang mga salitang ito, damhin mo, isigaw mo ng may lakas ng loob, at panoorin mong pumasok ang kasaganaan sa iyong buhay. Dahil sa July 7, ang landas ng iyong kayamanan ay hindi lang basta hahanapin, ito ay naghihintay marinig ang iyong tinig. Pilipinas, alam mo ba na ang boses mo ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa inaakala mo? Bawat pusong Pilipino ay may dalang karunungan ng ating mga ninunong ibinulong ang kanilang mga pangarap sa hangin at binigkas ang kasaganahan para sa kanilang pamilya. Alam nila na ang mga salita ay hindi basta tunog lang, ito ay mga dasal na may buhay at kaluluwa. Pero ngayong July 7, may mangyayaring kakaiba, isang sagradong sandali. Higit pa ito sa petsa sa iyong kalendaryo. Isa itong cosmic alignment, isang bihirang pagkakataon na nagbubukas ng pintuan na tumutugon sa mga salitang binibigkas mo ng may intensyon. Maaaring matagal mo nang nararamdaman na parang nakaharang ang daloy ng pera sa iyong buhay, na kahit anong pagsisikap at dasal mo, nananatiling mailap ang kasaganaan. Ngunit ngayon magbabago ang lahat. Dahil sa July 7, mas lalong nakikinig ang universo. Lumalakas ang kapangyarihan ng iyong mga salita, nabubuo ang iyong mga hangarin, at unti-unting nawawala ang mga harang na matagal mo nang pasan. Kung handa ka nang buksan ang mga nakatagong pintuan ng kasaganaan, ipagpatuloy mo ang panonood. Dahil ang pera, ang swerte, ang masaganang buhay, lahat yan ay naghihintay na dumaloy ng malaya. At nagsisimula ang lahat sa simpleng pagbigkas ng makapangyarihang mga salitang ito sa July 7. Bakit July 7? Ang paliwanag sa cosmic alignment. Kung minsan napapaisip ka ba kung bakit may mga petsang tila may kakaibang dating? Yung mga sandaling parang may mahika sa hangin. Ang July 7 ay isa sa mga bihirang araw na yon. Hindi ito basta ordinaryong numero o simpleng petsa sa kalendaryo. Para lubos mong maunawaan ang kapangyarihan nito, kailangan nating balikan ang malalim na espiritual at kultural na kahulugan nito dito mismo sa Pilipinas. Sa numerolohiya, ang bilang 7 ay hindi lang basta numero. Isa itong sagradong simbolo, kaugnay ng pagkakabuo, tamang oras ng kapalaran, at espiritual na paggising. Isipin mo, ang isang linggo ay may 7 araw, ang bahaghari ay may 7 kulay, at sa ating kultura, ang bilang 7 ay madalas iugnay sa swerte, mula sa pagdiriwang ng kaarawan hanggang sa mga anibersaryo. Natural na nakikiayon ang mundo sa bilang na ito, at sa ilalim ng numerong 7, ang enerhiya ay tila dumadaloy upang makalikha ng mga himala, lalo na pagdating sa kasaganaan. Pero bakit eksaktong July 7? Dahil ito ay isang 7 paghahati 7 alignment, doubling enerhiya, doubling espiritual na lakas. Sa pananaw ng astrolohiya, ang araw na ito ay itinuturing na panahon kung kailan nagtatagpo ang mga enerhiya ng kasaganaan, paglago, at oportunidad. Isa itong cosmic window na bukas para sa iyong mga hangarin, lalo na kung ito ay binibigkas ng malinaw at may pananampalataya. Sa puso ng kulturang Pilipino, ang mga petsa ay may malalim na kahulugan. Mula sa mga pista para sa mga patron saint, hanggang sa mga araw ng pag-alala sa ating mga ninuno, alam natin na may mga araw na mas malakas ang daloy ng espiritual na enerhiya. Tulad ng paniniwala natin sa biyayang hatid ng simbang gabi o sa ritual ng pagpasok ng bagong taon, ganoon din ang kapangyarihang dala ng July 7, isang araw na may kultural at espiritual na bigat, at naghihintay lang na gamitin ng taong may pananalig. Noon pa man, sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan, ang ating mga ninuno ay bumibigkas ng dasal at hangarin tuwing may tiyak na galaw ng mga bituin. Hindi ito basta tradisyon lang, ito ay sinadyang gawin sa tamang oras upang gamitin ang enerhiya ng universo. At sa July 7, ang alignment ng mga enerhiya ay nasa pinakamalakas nitong anyo. Lahat ng salitang bibigkasin mo ay lumalakas ang dating at umaabot sa langit. Isipin mong may kosmikong bintanang bumubukas, handa, at naghihintay. Isipin mong ang iyong boses ay malinaw na umaalinggaw sa universo, ang iyong hangarin ay dumadaloy sa oras at espasyo. Hindi lang ito imahinasyon, ganito gumagana ang enerhiya. Ganito makinig ang sansinukob.
Ang mga salitang bibigkasin mo sa araw na ito ay tila susi na magbubuka sa kayamanang para sa'yo, pero matagal nang nakatago sa likod ng mga hadlang. Marahil matagal mo nang nararamdaman ang disconnection sa kasaganaan, parang laging mailap, parang laging naudlot. Pero hindi ito dahil hindi ka karapat-dapat. Hindi rin dahil wala ito sa kapalaran mo. Kundi dahil ang landas mo papunta sa yaman ay tila natabunan ng mga espiritual at enerhiyang harang. Ngunit sa July 7, unti-unting nawawala ang mga hadlang na ito. Ang mga salita mo ay nagiging mas makapangyarihan, nagiging kasangkapan ng paglilinis, ng pagbubukas, ng pagtanggap. Ang universo ay mas sensitibo sa vibrations na pinapadala mo, at sa lakas ng alignment ngayon, siguradong makakarating at marerespondehan ang iyong panawagan. Kaya kung isa kang Pilipino na lumaki sa kultura ng sagradong timing, ramdam mo na ang lihim na lakas ng petsang ito. Malalim sa iyong kaluluwa, alam mong ang July 7 ay hindi basta araw. Isa itong sandaling isinulat sa bituin. Para sa iyo. Para sa pagbabago ng iyong kapalaran. Handa ka na bang sumabay sa daloy nito? Handa ka na bang magsalita ng may paniniwala at maranasan ang kayamanang para sa iyo? Hindi money blockage na hindi alam. Minsan, kahit anong pagsisikap mo, parang mailap pa rin ang pera, dumadaan lang sa iyong mga palad na parang buhangin, hindi nananatili, hindi lumalago. Hindi ka nag-iisa. Sa buong Pilipinas, libo-libong Pilipino ang tahimik na nakikipaglaban sa mga hadlang sa pera, mga hadlang na tila imposibleng malampasan, gaano man sila kasipag o kasinsiridad sa pagdarasal. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga hadlang na ito ay hindi lang praktikal? Hindi lang ito dahil sa malas, kakulangan ng oportunidad o hirap ng buhay. Madalas, ang mga sagabal sa daloy ng pera ay nagmumula sa mas malalim, mas hindi nakikitang pinagmumulan, espiritual at emosyonal na blockage. Isipin mo ang mga paniniwala mo sa pera na namulat ka. Narinig mo na ba mula sa matatanda? Ang pera ay mahirap kitain o hindi natin kaya yan, mahirap lang tayo. Totoo, may karunungan sa kulturang Pilipino, pero minsan, nang hindi natin namamalayan, na ipapasa natin ang mga limitadong paniniwala na nakakubli sa anyo ng payo. Ang mga salitang ito, bagamat mula sa pag-aalala, ay may kasamang takot at pagdududa. At habang lumilipas ang panahon, unti-unti silang nagiging realidad, hinuhubog kung paanong dumadaloy, o hindi dumadaloy, ang pera sa buhay mo. Minsan din, ang blockage ay bunga ng guilt o pag-aalangan. Maaaring sa loob-loob mo, iniisip mong ang pagiging mayaman ay may kaugnayan sa pagiging sakim, makasarili, o tiwali, mga paniniwalang naimpluwensyahan ng mga kwento mula sa lipunan. Baka iniisip mo rin na ang paghahangad ng pera ay mali o hindi makadiyos, kaya tahimik mong sinasabotahe ang sarili mong paglalakbay tungo sa kasaganaan. Maraming Pilipino rin ang may dalang lihim na pakiramdam ng pagiging hindi karapat-dapat, isang munting tinig na paulit-ulit na bumubulong. Siguro hindi para sa akin ang kasaganaan. Habang tumatagal, ang bulong na iyon ay lumalakas, nagiging hadlang na mas matibay pa sa konkretong pader. Tahimik pero makapangyarihan, pinipigilan nitong dumaloy sa iyo ang mga biyayang matagal nang gustong ibuhos ng universo. Ang magandang balita. Ang mga blockages na ito ay hindi permanente. Mga ilusyon lang sila, bunga ng nakaraan, maling pagkakaintindi, at luma ng paniniwala. Kung ang salita ay kayang bumuo ng pader, ang salita rin ay kayang gumiba nito. Isipin mo ang blockage mo bilang isang batong nakaharang sa landas mo. Taon mong pinilit na itulak, hilahin, at pagtrabahuhan pero nananatiling nakaharang. Pero paano kung ang kailangan mo lang pala ay hindi lakas, kundi ang tamang salita, makapangyarihan, intensyonal, at may enerhiya para matunaw ang batong ito? Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng July 7. Ito ang pagkakataon mong pakawalan ang matagal mong pasan, tunawin ang hindi nakikitang mga hadlang, at bawiin ang karapatan mong umunlad. Kapag binigkas mo ang mga espesyal na salitang ito sa July 7, hindi ka lang basta nag-a-affirm. Binabasag mo ang luma mong kwento. Nililinis mo ang espiritual mong daan. Binubuksan mo ang mga pinto ng kayamanang matagal ng sarado. Mahalagang maunawaan na ang pera ay hindi lang barya o papel, ito'y enerhiya. At ang enerhiya ay malayang dumadaloy kung ang puso at isip ay malinaw. Sa pagkilala mo sa invisible blockage na pumipigil sa iyo, kalahati na ng laban ang iyong nalagpasan. Ngayong July 7, habang naghahanda kang bigkasin ang mga salita ng kapangyarihan at kasaganaan, kilalanin mo muna ang mga luma mong paniniwala. Damhin mo sila. Tanggapin mo sila. Pasalamatan mo sila sa aral.
At pagkatapos, pakawalan mo na sila. Dahil gaya ng sinasabi ng karunungang Pilipino, hindi mo matatanggap ang biyaya ng may nakasarang kamay. Ngayon ang tamang panahon para buksan ang palad, buksan ang puso, at higit sa lahat, buksan ang landas. Dahil sa July 7 tuluyan nang magigiba ang blockage. At magsisimula na ang iyong kasaganaan. Yan ay kapangyarihan ng English salita. Bawat Pilipino ay nakakaunawa sa lalim ng kasabihang, ang salita ay may kapangyarihan. Hindi lang ito isang matandang kasabihan, ito'y isang walang hanggang karunungan na nakaukit na sa ating kolektibong kamalayan. Sa loob ng maraming henerasyon, ginamit ng ating mga ninuno ang salita hindi lang para magpahayag kundi para lumikha ng realidad, magpagaling ng sugat, at tuparin ang mga pangarap. Alam nila ang isang napakalalim na katotohanan, ang salita ay enerhiya, at ang enerhiya ang siyang humuhubog sa mundo sa ating paligid. Napansin mo na ba kung paanong may mga salitang agad na nagpapagaan ng pakiramdam, habang may ibang parang nagpapabigat ng puso? Hindi ito aksidente. Ang mga salita ay makapangyarihang daluyan ng vibration, may taglay na damdamin, layunin, at paniniwala. Kapag binibigkas, ang mga ito ay nagpapadala ng enerhiyang alon sa universo, mga along sa huli ay bumabalik sa atin bilang realidad. Isipin mo ang tradisyong Pilipino ng pagmamano, o ang madalas nating pagbigkas ng mga katagang, ingat ka, God bless, mabuhay. Hindi lang ito basta pagbati. Ito'y mga biyaya. Tuwing sinasambit mo ang mga ito, naglalabas ka ng positibong enerhiya na nagsisimulang gumalaw sa paligid mo. Hindi ito pamahiin, ito'y espiritual na agham. Ngunit may mas malalim pa tayong tradisyon na nagpapakita ng lakas ng layunin sa pamamagitan ng salita, ang pananalangin at pag-affirm sa mga kritikal na sandali ng buhay. Kapag may problema, madalas magsama-sama ang mga matatanda, tahimik na bumibigkas ng mga salita ng pananampalataya, pag-asa, at kasaganaan. Ang mga salitang ito ay hindi karaniwang usapan, may taglay silang kapangyarihang baguhin ang sitwasyon, maghatid ng ginhawa, kagalingan, at biyaya sa ating buhay. Ang maaaring hindi mo palubos na nauunawaan ay kaya mo ring gamitin ang kapangyarihang ito. Hindi mo kailangan ng espesyal na ritual o komplikadong proseso. Ang kailangan mo lang ay kalinawan ng puso, kadalisayan ng layunin, at tapang na magsalita ng tapat at may paniniwala. At dito pumapasok ang kahalagahan ng July 7. Sa araw na ito, pinalalakas ng kosmikong enerhiya ang kapangyarihan ng iyong mga salita, mula sa simpleng pahayag, nagiging hindi mapipigilang puwersa ng manifestasyon. Sa July 7, mas malalim ang dating ng iyong mga salitang binibigkas, mas matindi ang epekto, mas malawak ang saklaw ng kanilang abot. Isipin mong malinaw mong binibigkas sa universo ang iyong mga hangarin, mga salitang punang tiwala, pasasalamat, at pananalig. Isipin mong ang iyong mga dasal at affirmations ay mabilis na tumatawid sa espasyo, binabasag ang lahat ng hadlang, at bumabalik sa iyo bilang mga biyayang totoo at nararamdaman. Ito ang realidad ng matagal ng alam ng ating mga ninuno. Na ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa alignment. At ang pinakamabisang paraan para maabot ang alignment na ito ay sa pamamagitan ng salitang binibigkas ng may puso. Ito ang sandali mo. Ito ang pagkakataong matagal mo nang hinihintay, ang perpektong pagtutugma ng oras, enerhiya, at layunin. Pero tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay wala lang sa mga salita mismo, kundi sa taos-pusong paraan ng iyong pagbigkas. Ngayong July 7, ihanda mo ang iyong sarili. Tahimikin mo ang puso mo, linisin ang isip mo, at hayaang dalhin ng boses mo ang lakas ng libo-libong ninuno na naniwala na ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula muna sa salita. Dahil higit pa ito sa affirmation. Isa itong deklarasyon. Sa July 7, ang mga salita mo ay hindi lang humihiling ng kasaganaan. Inuutos nila ito. Iyan ay tiyak na salitang sasabihin na July 7. Ngayon na alam mo na ang kahalagahan ng July 7 at ang nakatagong kapangyarihan ng iyong tinig, handa na ang entablado, malinaw na ang iyong landas, at ang universo ay nakaabang, hinihintay lamang ang iyong mga salita. Kaya ang tanong, ano nga ba ang eksaktong dapat mong sabihin sa July 7 para mabuksan ang iyong landas ng kasaganaan? Narito ang mga makapangyarihang affirmations na espesyal na nilikha para sa petsang ito. Bigkasin mo ito ng malinaw, mabagal, at may matinding layunin. Tandaan, ang iyong sinseridad ang nagbibigay ng enerhiya sa bawat salitang binibigkas mo. Unang panalita. Ngayong July 7, buong puso kong binubuksan ang sarili ko sa kasaganaan.
Malaya kong pinapalaya ang lahat ng nakatagong hadlang, mga paniniwalang hindi ko alam, at mga pagdududang pumigil sa yaman ko. Hinahayaan kong dumaloy ng malaya ang kayamanan sa aking buhay. Bakit ito makapangyarihan? Nililinis nito ang mga hindi nakikitang blockages at binubura ang mga lumang kwento sa isipan. Ipinapakita nito sa universo na handa at bukas ka nang tumanggap. Ikalawang panalita. Dumarating ang pera sa akin ng madali at walang hirap. Bawat pisong ginagastos ko ay bumabalik ng mas marami. Araw-araw lumalaki ang kita ko at umaapaw ang kasaganaan sa buhay ko. Bakit ito makapangyarihan? Inaayos nito ang iyong money story, binabago ang dating pakikibaka tungo sa tabumpay. Nakatuon ito sa pag-angat ng kita at pagmultipli ng yaman. Ikatlong panalita. Karapat-dapat ako sa kasaganaan. Ang yaman ko ay hindi lang para sa akin, kundi para rin sa aking pamilya, sa aking komunidad, at sa lahat ng nasa paligid ko. Malugod kong tinatanggap ang kasaganaan dahil alam kong ito ay makakabuti sa marami. Bakit ito makapangyarihan? Pinapalitan nito ang guilt na kadalasang nakakabit sa pagnanais ng pera. Pinapaalala nitong ang yaman ay pwedeng maging instrumento ng kabutihan. Ikaapat din ay panalita. Ang kasaganaan ay karapatan kong isinilang. Suportado ako ng universo sa lahat ng paraan, sa oportunidad, sa koneksyon, at sa mga tamang pagkakataon na magdadala sa akin sa tabumpay. Bakit ito makapangyarihan? Ipinapaalala nito sa iyo ang espiritual mong karapatan. Binubuksan nito ang pinto sa mga hindi nakikitang tulong at gabay mula sa universo. Ikalimang panalita. Sa mismong sandaling ito, yakap ko ang kalayaang pinansyal. Hindi na laban ang pera, kaibigan ko na ito, kasama ko sa bawat hakbang. Simula ngayon, ang buhay ko ay masagana. Bakit ito makapangyarihan? Binabago nito ang emosyonal mong relasyon sa pera, mula sa stress at takot tungo sa kapayapaan at seguridad. Paano igawad yan ni Eli salitang I ng epektibo? Isa, umupo ng komportable at huminga ng malalim bago magsimula. 2, sindi ang kandila o hawakan ang bagay na simboliko sa iyo, hal. Barya, rosaryo, alaala ng pamilya para sa emosyonal na koneksyon. 3, bigkasin ng malinaw at may kumpiyansa ang bawat affirmation. 4, huminto saglit pagkatapos ng bawat isa, damhin ang salita sa iyong katawan at puso. 5, ulitin ang buong set ng affirmations ng 3 beses sa July 7. O umaga pagkagising. O tanghali sa kasagsagan ng lakas ng araw. O gabi bago matulog upang maisapuso ito ng iyong subconscious. Kapag taos puso mong binigkas ang mga panalitang ito sa July 7, ina-activate mo ang makapangyarihang enerhiya ng universo, pinapalaya ang lumang limitasyon, hinahatak ang kasaganaan, at binubuksan ang matagal ng saradong landas tungo sa buhay na masagana. Dahil sa July 7, ang mga salita mo ay hindi na basta salita. Ito'y mga susi. Ito'y mga utos. Ito'y mga deklarasyon ng bago mong realidad. Paano ihanda Benji iyong sarili para sa July 7? Bago mo bigkasin ang mga salita, bago mo buksan ang iyong landas, ihanda mo muna ang iyong espasyo, ang iyong puso, at ang iyong enerhiya. Pinakamatindi ang tugon ng universo kapag ang buong pagkatao mo ay nakaalin, isipan, katawan, at espiritu. At sa kulturang Pilipino, ang paghahanda ay sagrado. Narito kung paano ka maaaring makaprepare ng spiritual at energetically para sa July 7, upang ang iyong mga salita ay maglanding ng may buong lakas at magbukas ng malinaw ang landas mo sa kasaganaan. 1. Linisin ang iyong pisikal na espasyo. Sa kultura natin, madalas nating sinasabi, linisin mo muna ang bahay mo bago ka tumanggap ng bisita. Ganoon din ang kasaganaan, hindi ito pumapasok sa magulo at baradong espasyo, pisikal man o enerhiya. Sa July 6, maglaan ng oras para maglinis. Walisin ang harap ng bahay o pintuan. Punasan ang altar o anumang sagradong sulok. Itapon o iligpit ang mga sirang bagay. Maliit na kilos, malaking mensahe sa universo. Handa na akong tumanggap. 2. Maghanda ng prosperity corner. Pumili ng isang maliit at tahimik na lugar, kahit simple lang, kung saan mo itutuon ang iyong enerhiya. Dito mo bibigkasin ang iyong affirmations. Isama sa espasyong ito ang kandila, puti o berde, sumisimbolo ng kaliwanagan at kasaganaan. Maliit na bowl na may barya o bigas, mga simbolo ng yaman sa kulturang Pilipino. Tubig o tubig alat, panglinis ng enerhiya. Personal na bagay na sumasalamin sa iyong layunin, hal.
Larawan, notebook o plano sa negosyo. Ayusin ito ng may intensyon. Hindi ito pamahiin, ito'y paglikha ng banal na espasyo kung saan tumitibay ang iyong enerhiya. 3. I-ground ang iyong sarili spiritual. Bago magsalita ng affirmations, maglaan ng 5 minuto para i-ground ang sarili. Pumikit. Huminga ng mabagal at malalim. Isipin mong may ugat kang lumalalim mula sa iyong mga paa patungo sa lupa. Isipin din ang isang gintong liwanag mula sa itaas na pumupuno sa iyong katawan, nililinis ang takot, duda, at resistance. Koneksyon ito sa lupa, suporta, at sa universo, mga posibilidad, isang napakalakas na kombinasyon para sa kasaganaan. 4. Gumawa ng saltwater cleanse, optional pero makapangyarihan. Sa maraming bahay sa Pilipinas, ang asin ay ginagamit para itaboy ang negatibong enerhiya. Sa gabi ng July 6 o umaga ng July 7, hugasan ang iyong mga kamay, mukha, at paa gamit ang tubig na hinaluan ng asin. Habang ginagawa ito, mahinang sambitin. Pinalalaya ko ang hindi na nakakatulong. Inaalis ko ang lahat ng harang sa aking kasaganaan. Malugod kong tinatanggap ang yaman na para sa akin. Mapapansin mong magaan at malinaw ang iyong pakiramdam. 5. Manatiling tahimik at payapa pagkatapos ng ritual. Pagkatapos mong bigkasin ang affirmations, huwag agad bumalik sa ingay o abala. Hayaan mong manahan ang enerhiya ng iyong mga salita sa katawan at paligid mo. Dalhin ang kalmadong ito sa buong araw. Maging bukas, maging mapagmasid. Ang paghahanda ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa presensya. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa universo na hindi ka lang basta humihiling ng kasaganaan, handa ka. Inaanyayahan mo ito. Gumagawa ka ng puwang para dito. Bilang mga Pilipino, alam natin ang kahalagahan ng pagiging handa. Bago ang anihan, pinaghahandaan ang lupa. Bago ang pista, inihahanda ang hapag. At bago ang milagro, gumagawa tayo ng puwang. Ngayong July 7, ihanda hindi lang ang iyong espasyo, kundi ang iyong espiritu. Dahil kapag handa ka na, ang kasaganaan ay hindi lang dumarating. Ito ay dumadaloy. Palatandaan ay nagbukas ni Venhi iyong landas ng kasaganaan. Nagawa mo na ang paghahanda. Binigkas mo na ang mga salita ng may taos pusong paniniwala. Naalin mo na ang iyong espasyo, puso, at enerhiya. Ngayon, ano na ang susunod? Isa sa pinakamagagandang katotohanan tungkol sa gawaing enerhiya, lalo na sa espiritual na tradisyong Pilipino, ay kapag may nagbago sa loob, agad itong nagpapakita sa labas. Maaaring banayad sa simula, pero hindi mo ito mapagkakaila kapag alam mo na kung paano ito kilalanin. Narito ang mga palatandaan na tunay nang nagbukas ang iyong landas sa kasaganaan matapos ang iyong July 7 activation. 1. Bigla ang lumilitaw ang mga oportunidad sa pananalapi. Minsan sa loob ng ilang araw, o kahit sa loob lang ng ilang oras matapos mong bigkasin ang affirmations, mapapansin mong may mga pagkakataong lumilitaw sa mga paraang kakaiba pero kamangha-mangha. May biglang nagrekomenda sa iyo para sa isang project. May dumating na maliit na halaga ng pera mula sa wala. May trabaho o negosyo na bigla mong nakita at parang para sa iyo. Maagang nagbayad ang kliyente, may utang na nabayaran o may bigla ang diskwento. Hindi ito aksidente. Ito'y mga kumpirmasyong enerhiya na nililinis na ang iyong landas. 2. Mas gumagaan ang iyong pakiramdam. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan na natanggal na ang hadlang sa pera ay ang malalim na ginhawa sa damdamin. Maaaring bigla mong maramdaman na hindi ka na masyadong kinakabahan sa bayarin. Mas panatag ka tungkol sa hinaharap. Payapa ka kahit hindi mo pa alam kung saan magmumula ang pera. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin, parang gumaan ang pakiramdam ko. Ito ay senyales na ang iyong panloob na mundo ay nakaalin na sa kasaganaan. 3. Nakakatanggap ka ng palatandaan mula sa kalikasan o espiritu. Naniniwala ang ating mga ninuno na nakikipag-usap ang kalikasan kapag may espiritual na pagbabago. May paru-parong dumapo sa malapit sa iyo. May ibong kumanta sa tapat ng bintana mo sa tamang oras. May malamig na hangin na dumaan matapos mong mag-affirm. Maaari ka ring managinip ng tubig, barya, hagdanan, o bukas na pintuan, mga simbolo ng transisyon at kasaganaan. Hindi ito simpleng panaginip. Ito ay espiritual na kumpirmasyon. 4. Iba na ang pananalita mo tungkol sa pera. Bigla mong nahuhuli ang sarili mong nagsasabi ng mga pahayag tulad ng, dumarating ang pera. Kaya kong bayaran ito.
May tiwala ako sa financial path ko. Wala ka mang intensyon, gumaganda ang paraan ng iyong pag-isip. Senyal ito na ang subconscious mind mo ay umaayon na sa kasaganaan. 5. Ang mga tao sa paligid mo ay nagbabago rin. Minsan, pagkatapos mong makaranas ng malakas na energy shift, nakikita mo rin ang pagbabago sa mga taong malapit sa iyo. Nagiging mas supportive ang partner mo. May kaibigan na biglang nag-alok ng tulong. May kamag-anak na nagbibigay ng regalo o suporta na di inaasahan. Dahil sa kulturang Pilipino, kolektibo ang enerhiya, ramdam natin ang daloy ng isa't isa. Kapag ikaw ay umaangat, sumasabay ang mga tao sa paligid mo. Kumakalat ang kasaganaan. Magtiwala sa proseso. Hindi lahat ng palatandaan ay magiging malakas o dramatiko. Ang ilan ay mahina ngunit sagrado, isang biglang linaw, isang solusyon na kusang lumitaw, o simpleng pakiramdam na may nagbago. Ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay manatiling bukas. Maging mapagpasalamat. Maging nakaalin. At kung wala ka pang nakikitang resulta agad, huwag mabahala. Minsan, inaayos pa ng universo ang mga bagay sa likod ng eksena. Parang pagtatanim ng buto, hindi agad tumutubo pero gumagalaw na ito sa ilalim ng lupa. Bilang mga Pilipino, naniniwala tayo sa tamang panahon. At kapag sinabi mo ang katotohanan mo noong July 7, nagsimula nang gumalaw ang oras pabor sa'yo. Dahil kapag bumukas na ang landas mo sa pera, hindi lang ito nagdadala ng salapi. Nagdadala ito ng linaw, ng tiwala, ng kapayapaan, at ng kontrol. At sa hindi malayong hinaharap, masasabi mo na lang. Doon nagsimula ang lahat noong July 7. Konklusyon ihu panawagan ni si pagkilos. Ngayon, alam mo na ang katotohanan. Ang July 7 ay hindi lang isang petsa. Isa itong pintuan. Isang banal na pagkakataon. Isang sagradong sandali kung saan ang universo ay yumuyuko at nakikinig. Nakita mo kung paanong ang mga salita ay kayang magpagaling. Kung paanong ang paghahanda ay nag-aanyaya ng kasaganaan. At kung paanong ang mga nakatagong harang sa pera na ipinamana ng kultura, pamilya, o takot ay maaaring tuluyang mabasag. Hindi sa pamamagitan ng hirap kundi sa layunin. Hindi sa pamimilit kundi sa presensya. Sa tradisyong Pilipino, hindi lang tayo naniniwala sa milagro, pinaghahandaan natin ito. At ang sandaling ito, ang ritual na ito, ang activation na ito. Ito ang milagro mo. Dahil kapag binigkas mo ang mga salitang iyon sa July 7 nang may malinis na puso at matatag na tinig, hindi ka lang basta humihiling. Gumagawa ka ng desisyon. Sinasabi mo sa universo, handa na ako. Kaya ito ang iyong sagradong paalala. Sa July 7, bigkasin ang mga salita. Ihanda ang iyong espasyo. Magtiwala sa pagbabagong darating. Bitawan ang takot. Buksan ang iyong landas. Pagkatapos maging mapagmasid. Panoorin kung paano tutugon ang universo. Pansinin ang mga pagbabago, ang katahimikan, ang mga oportunidad na tahimik na dumarating. At kapag dumating na sila, huwag magduda. Tanggapin mo ng buo, gamit ang parehong bukas na puso na bumigkas ng makapangyarihang affirmations. Panawagan ni si pagkilos. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, ibahagi mo ito. Ipadala mo sa taong mahal mo, sa kapatid mo, kaibigan, o kapareha. Hindi mo alam kung sino pa ang naghihintay ng pagbubukas ng pinto. Sino pa ang nangangailangan ng tamang salita sa tamang oras. At kung ikaw ay inaakay, magkomento pagkatapos ng July 7. Ikwento mo ang iyong naranasan. Sabihin mo kung ano ang nagbago. Dahil kapag may isang taong nabuksan ang landas, nagkakaroon din ng lakas ng loob ang iba na maniwala. Ang iyong salita ay lakas. Ang iyong paniniwala ay susi. At ang July 7 ay simula ng bagong kabanata ng iyong kasaganaan.